Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nagsampa ng reklamong libel si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Laban yan kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi ni Leviste, dahil ito sa anyay mapanirang mga pahayag ni Castro tungkol sa kanyang solar energy company. Paglilinaw ni Leviste, iba ang kumpanyang ibinenta niya sa kumpanyang may prangkisa mula sa Kongreso. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Leviste, bago maghain ng reklamo, pinuna niya kung bakit siya lagi ang binabanggit ni Castro sa kanyang vlog. Hindi ko po alam bakit sobrang interested si PCO Undersecretary Claire Castro sa akin pagkatapos kong inilabas ang Cabral Files. Gabi-gabi, minsan 2 episode sa isang gabi, gumagawa ng vlog si PCO Undersecretary Claire Castro tungkol sa akin. Yung insinuation kasi na binenta ko yung kumpanya na may prangkisa ay parang ginawa kong negosyo, yung government franchise. Tutok lang po dito sa Balitang Hali at susubukan po naming makapanayam si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Lumakas bilang tropical storm ang bagyong Ada, pero bumagal po ang kilos nito. Namataan po yan ng Pag-asa 335 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar kaninang alas 8 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Nadagdagan pa ang mga lugar sa Bicol Region na isinailalim po sa wind signal. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin at bagong listahan ng mga lugar na may babala. Base po kasi sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, posibleng lumapit ang bagyong Ada sa Eastern Samar at Northern Samar bukas at sa Catanduanes naman sa darating na linggo. Kung higit pang kikilos ang bagyo pakanluran, may tsansa maglandfall po ito sa Eastern Visayas o sa Bicol. Posible pang magbago ang galaw ng bagyong Ada lalo na ngayong weekend. Maari po itong magbago ng direksyon sa araw ng linggo, papalayo sa bansa. Mainit na balita, humiling si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ng dagdag na 1 buwan para manatili sa Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, hiniling ni Bonoan na manatili sa Amerika hanggang sa February 15. Nasa California raw ang dating kalihim dahil rescheduled at extended ang operasyon ng kanyang misis. Giit daw ni Bonoan, hindi siya nagtatago. November 11, 2025, umalis ng bansa si Bonoan, kaugnay niyan at noon pong December 17 siya dapat nakatakdang umuwi. Isa si Bonoan sa mga ipinasupina ng Senate Blue Ribbon Committee para sa pagdinig sa flood control scandal sa Lunes. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Ping Lacson, umabot umano sa 30.5 billion pesos ang allocables ni Bonoan sa 2025 national budget. Kinukuha pa ang pahayag ni Bonoan kaugnay niyan. Posibleng abutin ng 5 araw ang investigasyon sa nangyaring sunog sa DPWH Cordillera Regional Office sa Baguio City. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kabilang ang ilang sensitibong dokumento sa mga nasunog. Base naman po sa report ng mga investigador ng BFP, isang malaking vault na naglalaman ng mga masiselang dokumento ng kagawaran ang nadamay. Ligtas daw ang laman nito dahil fireproof ang nasabing vault. Ang mga laman ay mga duplicate copy raw ng mga dokumentong naisumite na sa Commission on Audit. Nito pong Miyerkules, nasunog ang Financial Management Records Room ng DPWH Cordillera. Walang naiulat na nasaktan sa sunog. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bumangga ang isang truck sa sinusundan nitong dump truck sa Lubao, Pampanga. Chris, kamusta yung mga sakay niyan? Connie, nasawi ang driver ng bumanggang truck. Sa video, kita na magaan ang daloy ng mga sasakyan sa Jose Abad Santos Avenue papuntang Bataan. Ang dump truck bumagal ang takbo para magbigay daan sa isang van na patawid sa kalsada. Maya-maya sumalpok sa likuran ng dump truck ang kasunod na truck. Bukod sa nasawing truck driver, sugatan naman ng kanyang kasama. Patuloy na kinukunan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima at iba pang sangkot sa aksidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad.
Sa punto po ito, kausapin natin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay sa inihain niyang libel complaint laban kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Congressman Leviste. Magandang umaga po, sir. Opo. Ano po nagtulak sa kampo nyo na magsampa Magandang umaga po, ng, sir. Opo. Madidig niyo po ba ako? Opo, yan. Dinig po namin. Medyo lang may delay lang po tayo ng konti. Ano po nagtulak sa inyo na magsampa ng multi-million libel complaint laban kay Yusek Claire Castro? Unang-una po, nais ko lang linawin na hindi ko po kaaway ang administrasyon at ayaw ko din pong masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil may mga hindi totoong pahayag na nagmula sa kanya at dahil dito may kaso na maglilinaw na hindi totoo ang mga pahayag ni Yusek Claire Castro. Hindi ko po kinakasuhan siya ng kriminal kahit na sabi ng aking abogado, mananalo kami dito, ayaw ko pong makulong si Yusek Claire Castro. Nais ko lang linawin na hindi totoo ang kanyang mga pahayag. Ano po dun sa mga sinasabi yung nabanggit ni Yusek Claire Castro na libelous ang pinakamatindi para sa inyo? Sinabi niya po na binigyan ako ng prangkisa na binenta ko at wala po akong binentang prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay walang prangkisa. Ang kumpanya naman po na may prangkisa ay hindi ko binenta. Kaya black and white lang po at naniniwala po ako at ang aking abogado na mananalo po kami sa kasong ito. At sana pagkatapos nito, hindi na po magpapakalat ng fake news si Yusek Claire Castro. Komplikado po at medyo patong-patong yung mga issue rito. Pero may iba pa bang personalidad kayong balak kasuhan? Si Ombudsman Remulla po ka ba unang nagbanggit tungkol sa issue sa kumpanya nito? Iginagalang ko po si Ombudsman Remulla at siya po ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang kinakasuhan ko po ay si Yusek Claire Castro. Pero ano pong reaksyon nyo doon sa pag-iimbestiga? At dagdag ko din po, sir, na si Yusek Claire Castro kasi ay baka may 15 vlogs na tungkol sa akin. Mula nung Disyembre, nung sinabi ko po na meron akong mga Cabral files. At nakakapagtaka po bakit sa daming mga issue sa ating bansa, ako po ang may pinakamaraming mga vlogs mula sa kanya sa nakaraang buwan. Kaya siguro makikita din ng ating mga kababayan na ang adhikain ng iba ay ilihis ang usapan at sana maiintindihan niya na nararapat lang na siya ang kasuhan ko dahil siya po ang may baka 15 na episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Bago po itong pagsampa ng kaso, may effort po ba para kausapin nyo itong si Yusek Claire Castro? Back and forth po kami nagsasagutan po sa media nung Disyembre pa kasi nung unang sinabi niya na hindi totoo ang aking files, tapos sinabi ko na totoo ito at pinatunayan nga po ng DPWH na totoo ang aking mga Cabral files. Ang sinabi naman niya, hindi ito authorized. Sinabi ko po, ito po ay authorized at may mga CCTV footage naman po tungkol sa aking maayos na pag-uusap kasama ni Yusek Cabral. Napakadami na pong mga back and forth kami ni Yusek Claire Castro over the past month and I think it also shows a pattern of malicious statements coming from her in an attempt to discredit me. At ayon po sa advice sa akin ng aking abogado, ito po ay nagbubuo ng kompletong picture para sa libel case kay Yusek Claire Castro. So sa publiko po kayo nagsasagutan. Ano po reaksyon nyo dun sa nirefer ng Department of Energy sa Office of the Solicitor General at DOJ, yung tungkol sa solar power firm po ninyo? Handa po ba ang inyong kampo sakaling sampahan kayo ng reklamo tungkol po dito? Opo, sana makikita po ng ating mga kababayan na sinasagot ko po ang lahat ng mga alegasyon na ibinabato sa akin sa tamang forum. Kaya ngayon, kinakasuhan ko po si Yusek Claire Castro tungkol sa kanyang mga fake news at may iba pang mga fake news, pwede natin din po kasuhan yung mga nagpapakalat ng fake news. Pero tungkol po sa specific na alegasyon na nabanggit nyo, ako po ay hindi na actively involved sa aking solar business. Ako po ay nagbenta ng shares. Hindi ko po kinokontrol ang aking dating solar business at kung may komunikasyon man ang aking dating kumpanya sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ko nga po natatanggap ang ibang mga komunikasyon na ito. Kaya lilinawin ko lang po na bago ako pumasok sa politika, naisip ko na mas maganda na hindi na po ako
involved sa day-to-day operations ng aking solar power business. Kaugnay doon sa sinabi nyo hindi kayo involved sa day-to-day operations, ilang beses na po kayo sinulatan ng DOE para magpaliwanag, pero hindi raw po kayo tumutugon. Totoo po ba ito? Hindi po ako kasi yung nakakatanggap ng lahat ng mga sulat dahil hindi na nga ako ang involved. Para malinaw po, iba-iba po kasi yung mga kumpanya na pinag-uusapan at doon din po nakikita na naghahanap lang ng kung ano-anong masabi ang ibang mga kritiko. Kasi nung una sinabi, yung kumpanya kong binenta ang may prangkisa, tapos kinorekta ng ibang kumpanya na hindi naman yun yung may prangkisa. Pangalawa, sinabi na may multa, pero nilinaw ko po sa inyong estasyon din kaninang umaga na sa aking pagkakaalam, yung itinutukoy nila na may multa ay yung kumpanyang binenta ko na. Hindi na po ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang may multa na nababanggit sa media. Kaya kung may mga aligasyon, tunay na hindi ko pong ipaliwanag ang buong aligasyon dahil hindi ko po natatanggap ang mga sulat kasi hindi po ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang binenta ko na. Okay. Sabi rin po ni Ombudsman Remulla, kung hindi mo nga naibenta yung isang kumpanya pero gagawa ka naman ng subsidiary, baka naman pinaiikutan nyo lang daw po yung batas. Ginagalang ko po si Ombudsman Remulla kaya ayaw ko pong direktang sagutin ang kanyang mga pahayag. Pero ang sinasabi ko lang ay yung binenta kong kumpanya ay walang kaugnayan sa kumpanyang may prangkisa. Kung may kaugnayan sila, baka may substance ang statement na ang pagbenta ko ng isang kumpanya ay labag sa prangkisa ng nanatiling kumpanya. Pero walang kaugnayan po ang binenta kong kumpanya. Kasi yung binenta kong kumpanya ay solar power plant company sa Nueva Ecija at Bulacan primarily. In fact, mahigit 10,000 ng ating mga kababayan ay sa ngayon employed ng solar power company nito based in Nueva Ecija at si Pangulong Bongbong Marcos po mismo ang nag-guest of honor sa groundbreaking nito noong November 2024. Ako po ay nagpapasalamat sa administrasyon at sa DOE sa kanilang suporta sa aking kumpanya na binenta ko sa Meralco at sana po lilinawin din natin na hindi totoo ang sinabi na wala akong na-deliver, 2% lang sa target ang na-deliver ko dahil yung kumpanyang binenta ko ay nagdala ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon po ay nag-employ nga ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Yung Solar Philippines po ang pinagbumulta ng DOE. Ano pong estado na ito ngayon? Iba-iba nga po kasi ang mga kumpanyang itinutukoy. Ang Solar Philippines yung mother company at may shares pa siya na minority sa SP New Energy Corporation based sa Nueva Ecija. Tapos yung ibang mga subsidiaries po, may mga sulat din na natatanggap pero sa mga mas maliit na halaga, hindi po yung itinutukoy na 24B. Pero sa totoo lang po sir, araw-araw po kasi may bago kaming mga nababalitaan at minsan mas nauuna natin pong nababalita ito sa media kaysa sa mga direktang komunikasyon o sulat. At sana makikita po ng ating mga kababayan na gumagawa lang na lang po ng kahit anong isyong mahanap, kahit po base sa maling impormasyon ang iba at ito po ay para malihis ang usapan mula sa aking binunyag ng mga files sa DPWH na nagpapatunay ng systematic corruption sa mga proyekto. Pero ang punto ko po ngayong araw ay patunayan na mali ang impormasyon na binenta ko ang prangkisang ito at lahat ng ibang mga impormasyon na mali ay iko-correcta ko din po pag may pagkakataon po ako na mag-correcta ng maling impormasyon. Nabanggit nyo nga po maraming kumpanya yung involved dito. Yung kumpanya namang Solar para sa Bayan, ano pong estado ng kumpanyang yan? At ito po ba yung may prangkisa? Yun po yung ibinigay ng prangkisa at nag-stop po siya ng operations sa 2022 at pagkatapos ng 2 taon ng walang operasyon, ang prangkisa po ay ipso facto revoked. At meron din pong batas na ipinasa sa 2022 na nagsasabi na wala ng visa o wala ng saysay ang prangkisa ng kumpanyang ito. Kaya ang DOE po ay may alam din tungkol sa estado ng polisiya dito. Wala nang
saysay o bisa. Ayon po sa mga batas na ito, ang prangkisa ng solar para sa bayan. At lilinawin ko lang po, wala po akong nakuha na kahit piso mula sa gobyerno. Ito pong lahat ay pribadong negosyo at ang aking pakay po ay mapababa nga din ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. At sa tingin ko, ito po ay mangyayari sa paraan na gawin nating mas business-friendly ang ating bansa at huwag gipitin para sa mga political reasons ang mga negosyante para hindi matakot ang mga mamumuhunan na mamuhunan para sa mga bagong mga power plants. Nabanggit nga po ninyo, wala na kayo sa day-to-day operation ng mga kumpanyang ito. Pero nakaugnay pa rin po kasi yung pangalan nyo eh. May ginawa ba kayong hakbang sa mga kumpanya nyo para tugunan yung mga natuklasan ng DOE at matiyak yung pagsunod sa mga regulasyon? Iba po kasi sir yung shareholder at officer. Ako po ay hindi na management ng kumpanya. Ako po ay may shares pa pero hindi na po management ng itinutukoy na kumpanya na may malaking nabanggit na multa. So masasabi niyo po ba na yung mga pangyayaring yun ay konektado lahat sa Cabral Files? O kung ano man ang future plans ninyo in politics? Kaya ko po hinafocus ang ating kaso ngayong araw kay Yusek Claire Castro dahil siya po ay may mahigit siguro na ngayon 15 vlog episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. At sana dahil sa kasong ito, makikita na ng publiko na mali ang kanyang mga pinapakalat na impormasyon. Pero ang sagot ko po sa inyong tanong ay, I believe, ang bagong issue na ibinabato sa akin ay dahil humahanap nga po ng mga issues para tumahimik po ako tungkol sa korupsyon sa DPWH. At ang pwede ko pong dagdagan sa inyong show for the first time ay ang Cabral Files o ang mga nabanggit ko ng mga files na hawak ko ay maliit na porsyento lamang ng kabuuan ng files na hawak ko. At ang isang dahilan din siguro na nais ng iba na ma-discredit ako o patahimikin ako, at noong September pa sinasabihan ako, nagagawan ako ng mga kaso kung magsasalita ako tungkol sa mga files na hawak ko, ay sa kadahilanan nga na takot ang ibang mga tao na lumabas ang katotohanan tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Pero kahit ano po ang gagawin nila sa aking mga issue, hindi po nila ako mapapatahimik at lalong makikita ng tao na may itinatago dahil nakita naman po nila na lahat ng mga atake sa akin ay politically motivated dahil lang inilabas ko po ang issue ng Cabral Files. Balikan lang po natin yung issue dun sa inyong mga kumpanya. And for the record, may controlling stake po ba kayo sa Solar Philippines o ano mga subsidiary? O kayo po yung beneficial owner? Opo, yung Solar Philippines po ay mother company. Tapos ako po yung controlling shareholder sa Solar Philippines Power Project Holdings. Pero yung itinutukoy ko, yung nabanggit na kumpanya na may malaking multa ay yung binenta ko. So hindi, pwede po per company ang sagot ko, pero yung itinutukoy na may malaking multa ay yung binenta ko. Hindi po ba ito conflict of interest pa rin? Ako po ay wala ng active involvement or new development sa aking kumpanya that I control. Ako po ay hindi din nagpa-participate sa mga usapan tungkol sa energy policy ng ating bansa, at maingat nga po ako na kahit hindi kailangan na mag-divest, binenta ko nga ang aking shares dahil nais ko pong iwasan ang conflict. Pero ang sagot ko po ay hindi po conflict kasi I'm not involved in the business and I am also not involved in discussions that pertain to the business. Matanong ko In na rin po Congress. yung reaction ninyo. Ano po masasabi nyo sa sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa umiiyak daw kayo sa inyong ina? May payo ba sa inyo yung inyong ina? Actually, baka yung ina ko po yung umiyak, hindi po ako. Dahil palagi niya po akong pinapayuhan na hindi ko naman kailangan magsalita tungkol sa mga issues ng DPWH. At yung ikinalulungkot ko nga po ay maraming kumakausap sa aking ina na patahimikin ako. Pero ang dahilan na hinahangaan ko po si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay dahil sa kanyang slogan na ang tama ipaglaban, ang mali labanan. At wala po siyang pinipili kahit sino po ang matamaan. At ito po ang mga prinsipyo kung bakit kahit na maraming mga nakikiusap sa aking ina na tumahimik ako, hindi po ako tumatahimik.
At kaugnay po nito, nakausap niyo pa, kakausapin niyo po ba si Senator Lacson? Ako po ay nag-usap na kay Senator Ping Lacson last year, tapos nag-set po ako ng pangalawang meeting through his office, pero hindi po natuloy dahil may sunog sa Senado sa araw na yon. Pero we were supposed to meet sa New Year, and then nag-set na po ng Blue Ribbon Committee hearing, at nagpapasalamat po ako na may invitation ako to attend next Monday's Blue Ribbon Committee hearing. Bakit po emotional sa inyo itong isyong ito? Honestly, sir, nalulungkot ako na sa halip na investigahan natin ang mga tunay na issue sa DPWH, nililihis ang usapan ng ibang mga taong dapat nag-iimbestiga ng korupsyon. At honestly, sir, I can say na ngayon ko lang nakita ganong karaming mga masamang tao sa bansa natin. At yung mga tao na nagpapakalat ng maling impormasyon para pagtakpan ang mga ginagawa ng mga masasamang tao. Pero ito po ay dahilan din na hindi tayo dapat magpatinag, at lalo natin dapat ituloy ang ating paglaban para sa katotohanan dahil sa mga attempts ng mga masasamang tao na patahimikin tayo. Bibigyan din po namin kayo ng pagkakataon na sumagot kasi iniuugnay na rin yung mga isyong ito sa inyong political ties. May nag-uunay sa inyo sa mga Duterte. Ano pong masasabi nyo riyan? Actually, I think that's a reason to see that this is really political and not based on any valid issue. Because hindi naman po dapat kung sino yung kakampi mo ang dahilan kung ikaw po ay aawayin ng mga iba, di ba? Dapat kung may dapat na ipagmulta, yun yung dapat ipagmulta. Hindi yung porket maka-Duterte ka, ipagmulta ka, di ba po? Pero sa akin po, consistent po tayo sa ating advokasya laban sa korupsyon at transparency. At wala naman po tayong sinasabing masamang politiko na nagnakaw o nag-conclude ninuman. Well, hindi po tayong umaatake sa sinuman sa administrasyon. Ang sinasabi ko lang po ay dapat tayo ay pabor sa transparency. Maraming mga iba din sa administrasyon ay pabor sa transparency, at umaasa pa ako na magiging transparent tayo tungkol sa mga files sa DPWH. At in fact, pinapasalamatan ko ang Senado at Kongreso na nagpahayag na rin ang mga chairs ng respective committees na isusupina ang mga files ng DPWH, at sana isa sa publiko po ang mga files na ito para hindi na po manggaling sa akin. Ang Senado at Kongreso na lang po sana ang magsasapubliko ng mga files ng DPWH. Minabanggit po kayo may kumakausap sa inyong ina na nagpapatigil po sa inyo. Maaari nyo po bang mabanggit kung sino ang mga ito? In their official capacity ho ba ito o gobyerno ba ang kumakausap sa inyong ina? Napakarami po for their own personal sake, because ang listahan ay may maraming mga pangalan. At yung mga nasa listahan, syempre, dahil hindi naman nila inilalabas ang kanilang mga project insertions, ayaw nilang lumabas ang listahang ito. Pero pati po gamit ng ibang mga offices of government, sinasabi sa aking ina na gagawa na ako ng mga kaso, kaya ang aking ina ay worried para sa akin dahil baka kung anong mangyayari sa akin. Sa totoo lang po, sir, pati po ang aking seguridad ay sinasabi sa akin na in danger. At kung ilalabas ko daw ang files, baka may lalong masamang mangyari sa akin. Pero ang sisiguraduhin ko po ay kahit may mangyari sa akin, lalabas ang mga files na ito, lalong lalabas lahat ng mga files kung may mangyari po sa akin. So ang sinasabi po ninyo may mechanism na kapag may nangyari sa inyo, yung hawak po ninyo ay maisa sa publiko? Opo, ang files po ay nasa mga USB at lalabas po lahat ng mga files kung may mangyari po sa akin. Balikan lang po natin yung solar para sa bayan na may ito po ay prangkisa. hindi lang tungkol sa mga files ni Yusek Cabral. Opo, balikan lang po natin very quickly yung solar para sa bayan na may prangkisa. Sabi niyo po revoked na, pero inireport niyo po ba ito sa gobyerno o sa Kongreso? Naging formal po ba ito? Actually, yung prangkisa nakalagay ipso facto revoked kung walang operasyon ng 2 taon. Nakalagay din na kailangan niya ng implementing rules and regulations. At hinintayan namin ang DOE na mag-issue ng implementing rules and regulations. Ayoko po mangsisi, pero nabanggit ko din po sa yung interview na
ako nga po ay nag-invest ng daan-daang milyon na sa mga power plant sa kumpanyang ito. Tapos dahil wala kaming permit, hindi kami nakapag-operate. Malaki po ang nalugi ko dito at I hope we showed good faith to do this business that will help people in underserved and unserved communities. At yung dahilan po na hindi namin natuloy ang mga proyekto ay dahil hindi po kami nabigyan ng mga permits to operate. At dahil nga gusto namin mag-comply sa batas, tinigil namin ang operasyon kasi wala po kaming permit. Kasunod po nito, meron din bagong batas na ipinasa ng Kongreso na naglagay ng provision na repealed o amended na ang mga previous na batas at effectively wala ng bisa ang naunang batas tungkol sa aking prangkisa dahil sa bagong batas na ipinasa ng Kongreso with the consultation of the DOE. So ano na pang susunod na hakbang ninyo, Congressman? Ako po ay tumutugon sa mga pahayag na inilalabas laban sa akin at kung may anuman pang mga lalabas, sasagutin ko po. Kung gusto ng iba, napatahimikin ako, lalo lang pong umiingay ang mga issue kung palagi po nila akong binabato ng kung ano-anong may isip nila. At ang inaasahan ko po, kung manggaling man sa akin o sa iba, lalabas ang katotohanan tungkol sa budget ng DPWH. At ito naman po ay tinatalakay ng iba sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Nagdagdag na po ba kayo ng inyong seguridad at hihingi po ba kayo ng seguridad mula sa PNP, for example, dahil nabanggit nyo yung inyong seguridad ay questionable na? Ako po ay nagdagdag ng seguridad. At mabanggit nyo po ba kung saan galing yung mga banta? Mula sa maraming panig po at ang aking ina ang tinatawagan at kaya siya po ay yung mas worried po para sa akin. Ako naman po wala akong asawa o anak at ako po ay nag-enjoy sa aking ginagawa. I feel very privileged to have this opportunity to expose widespread corruption in government at sana ito po ay makatulong dahil gusto naman po natin araw-araw may contribute po tayo para sa ating bansa and the more na ayaw ng iba na lumabas ang impormasyon na ito, the more that I believe na nakakatulong ang paglalabas natin ng impormasyong ito. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yan po si Batangas Representative Leandro Liviste. Samantala sa punto pong ito, makakapanaman natin mismo si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning Connie at sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po. Okay, na-monitor nyo ho siguro yung mga pahayag ni Representative Leviste. Unang-una sa lahat, reaction po muna sa inyo pong itong naihain pong libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa akong natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Tama po ba ako na tinidimanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous complaint po ito. Oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung di tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman, yes, di ba? Ang source naman ng di umanong pagbebenta o pagta-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ombudsman Rimulya. Doon ang galing Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Rimulya dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content, na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise Hindi niya ididemanda si Ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanyang ina.
Okay. So, may ganong question. Opo, nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about this. Maaari ho ba for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para banggang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog nyo about this case on him at ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral Files, Libiste Files. So, bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung ina-explain lang po natin at wala namang malisyoso tayo sinasabi, siguro kailangan nating ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Dahil hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi po sabihin na bilang press officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at ina-explain ko po kung ano ang legal na issue patungkol sa kanya mga sinasabi. Ngayon, dito po, 2 po, kung di ako nagkakamali, 2, 3 lang po ang ating na content. Unang-una po, nung binanggit po ito ni Ombudsman Remulla sa kanyang programa sa executive session. At nang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yon. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po, galing po kay Congressman Libiste, sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano ng estado ng solar para sa bayan, na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. At kung tinanong kung ito ba ay na-divest niya, nag-agree po siya na na-divest niya ito. Umamin mismo na na-divest niya ang kanyang shares sa solar para sa bayan. So wala pong nanggagaling sa atin mismo na anumang kwento, kundi nagre-react po tayo mismo sa mga news at sa mga nasabi po niya. Okay. So galing din po sa kanya. So in other words, ma'am, bigay lang po kami ng direktang sagot din. You are not in any way trying to discredit him. Yun po kasi yung kanyang aligasyon, kaya nyo binabanggit ito sa inyong vlog. Wala po. Kasi pansinin po natin, bigay din po ulit ng statement si Ombudsman Remulla and that's part of the news. So, pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-take up at alam kong mainit po yon. Kaya na-explain po yan sa ating viewers, sa ating YouTube channel. At maliban po dyan, na-content ko din po yung isang news patungkol po sa kanyang sinabing na-divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So, paano po magkakaroon ng mali siya yun kung siya mismo po ang nagsabi mo? Okay. At sabi rin po ni Representative Libiste, malakas din ang kanyang kaso laban po sa inyo. Sa tingin niyo ho ba may sapat na ebidensya talaga siya para sabihin na kumbaga libelous po ang lahat ng mga nabanggit ninyo? Ako po kasi yung magiging defendant eh. So, syempre sasabihin ko hindi malakas. Kahit hindi ko pa nababasa. Opo. Definitely, sasabihin ko hindi malakas at dapat ma-dismiss yun. Okay. At kayo ho ba amenable na makipag-usap po sa kanya outside courts para maayos po ito? O kayo ho ba ay tatayo mismo po bilang abogado nyo rin? O kukuha rin ho ba kayo ng abogado nyo to represent you? Kung meron po kasi siyang sama ng loob sa akin, di ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan sinabihan niya na rin po ako na I am making a fool of myself. On air yun. Di ba, kung tutuusin nga, mas libelous yun eh. Pero hindi ko na lang din po pinansin. Dahil mali din po yung context ng sinabi niya doon. Kung makikipag-usap po, ako po'y open. Wala naman po sa aking masama. Dahil ako naman po, pagka ako'y nagsalita, binabase ko lang din po naman sa mga news at saka sinasabi nila. So, wala po tayong mali siya kung ano man po ang ating kinokontent dyan. Kung sinong tatayo yung abogado, ako po, tatayo para sa sarili ko.
Alright. At sa ibang usapin naman po tayo, ma'am, na-validate na po ba yung sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na nagbigay raw ng false ghost flood control data si former DPWH Secretary Manuel Bonoan para mapahina daw yung investigasyon sa anomalya ng flood control? Pirmado ho daw kasi ito ng dating kalihim. Actually, ina-update pa namin yan, bine-verify pa po at nakausap naman din po natin si Secretary Vince Dizon. Kailangan po talaga i-update kung ano-ano yung mga sinasabi na proyekto na iniba yung mga coordinates para mahirapan na mag-imbestiga. Maganda po talaga maimbestigahan yan dahil kung ito'y sinadya, kung sinadya po ito, napakalaki pong responsibilidad po yan ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Meron pa hong mga karagdagang tanong ang aking partner na si Rafi, ma'am. Good morning po, Yusek. Sabi po ni Congressman Libiste, this is a political thing. Ito rin yung ginagawa sa kanya kasi pinupunan niya yung administrasyon. Ano pong reaction niyo rito? Kung ito na may issue na po, sabi niya po, hindi na po ito nag-ooperate as early as 2022 at ipso facto na revoke na po. Tingin ko kung 2022 po yan, an issue na rin po yan in a way dahil kailangan niya pong i-inform ang Congress na ito'y nakasara or hindi na po gumagana or hindi po pwedeng basta na lang na hindi ka nag-operate tapos hindi mo inform yung Congress na nagbigay sa'yo ng prangkisa. So issue po yan. So hindi naman po ibig sabihin na kapag ikaw ay kino-call out sa iyong responsibilidad dahil inamin naman po niya na yung solar Philippines, pati po itong solar para sa bayan, ay kanya. Although, sinabi nga niya po sa isang interview, dinivest niya. Nag-divest na po siya dito. So, dapat malaman natin ano ba yung totoo doon. Kasi totoo ba na sa iyo pa rin? O totoo ba na admission niya yun eh. So, hindi ito pamumulitika. Kailangan din po kasi itong malaman ng bayan. Kailangan din po siyang managot kung dapat siya may panagutan sa kanyang obligasyon dahil kung di tayo nagkakamali, nadinig ko po kay Secretary Garin, parang 12,000 households ang naapektuhan po nitong hindi di umanong pag-deliver ng kanyang obligasyon. Yusek, may tuturing bang threat sa administrasyon itong si Congressman Libiste? Hindi naman po. Kasi kung siya magsasalita at mayroon naman po siyang ebidensya, makakatulong siya sa gobyerno. Pero kung siya magsasalita at puro insinuations lang at walang matibay na ebidensya, ayun po, medyo makakasira po talaga siya sa tamang pag-iimbestiga. Baka makagulo po. So sana po kung siya maglalahad ng anuman, dagdagan niya na ng ebidensya. Sabi rin po ni Congressman Libiste, civil complaint lang yung sinampa niya dahil ayaw daw po niya kayong makulong. Ano po masasabi niyo roon? Salamat. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Salamat sa inyo. Sa mga motorista, maghanda na po ng dagdag na budget dahil nakaamban na naman ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, base po sa 4-day trading, nasa 1 peso and 35 centavos kada litro ang inaasahang taas presyo sa diesel. Nasa 60 centavos naman sa gasolina. Habang piso sa kerosene. Ayon sa DOE, nakakaapekto sa presyo ang pangambang lumala pa ang tensyon sa Iran at maapektuhan ang supply ng krudo mula sa ika-4 na pinakamalaking producer ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Unang inakalang manikin pero bangkay pala ng isang dalagita ang natagpuan sa isang pinyahan sa Pulumulok, South Cotabato. Sara, ano daw nangyari doon sa biktima? Rafi, posibleng dinahasa bago patayin ang dalagita ayon sa mga otoridad. Nakahubad kasi at may mga sugat sa ulo nang madiskubre ang katawan ng 15 anyos na biktima. Isa sa ilalim pa sa mga pagsusuri ang bangkay, gayon din ang lip tint ng biktima na natagpuan sa lugar. May 2 persons of interest na nasa kustodiya ng pulisya. Ang isa sa kanila kinilala ng saksi na kasama raw ng biktima nitong Miyerkules. Suot niya raw noon ang kaparehong jersey na natagpuan sa crime scene. May mga sugat din daw ang isang person of interest na hindi niya maipaliwanag kung saan galing. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad.
Happy Friday mga mare at pare! Makiki-Viva Pit Senyor ang ilang Kapuso stars sa Kapuso Mall Shows para sa Sinulog 2026. Maghahatid mamaya ng saya sa mga Cebuano sina Sparkle Stars Althea Ablan, Sean Besagas, Allen Ansay ng TikTok Lock at si Larkin Castor ng Apoy sa Dugo. Bago naman ang premiere nila sa Lunes sa GMA Afternoon Prime, makikisaya muna sa Kapuso Mall Show bukas sina House of Lies stars Beauty Gonzalez, Martin Del Rosario at Mike Tan. Pati ang mga bida ng hating kapatid na sina Cassie Legaspi, Vince Maristella at Cheska Fausto. Sa mismong Sinulog Day naman sa Linggo ang Kapuso Mall Show ng stars ng upcoming serye na Never Say Die na sina Jillian Ward, David Licauco at Kim De Leon. Kung team bahay naman kayo sa Linggo, pwedeng makipit senior sa live stream ng GMA Regional TV sa website, YouTube channel at Facebook pages starting at 1 p.m. Meron ding live stream sa social media accounts ng GMA Integrated News. Natangayan ng mahigit 17,000 piso ang isang printing shop sa Maynila. Gagawan po yan ng 2 menor de edad na gustong magpa-cash in sa e-wallet gamit po ang QR code. Alamin ang kanilang modus sa balitang hatid ni Jomer Apresto para wag maging biktima. Pasado alas 9 ng gabi nang huminto sa isang printing shop ang 2 menor de edad na yan sa Valencia Street sa Santa Mesa, Maynila noong January 12, 2026. Magpapa-cash in daw sila ng pera sa e-wallet. Sa halip na magbigay ng numero, isang QR code ang ipinakita ng lalaking nakaputi na iniskan naman ng staff ng printing shop. Ilang saglit lang, isang text message umano ang pumasok sa cellphone ng tindahan na nagsasabing na i-link ang kanilang e-wallet sa isang e-commerce app. Ayon sa staff, 47 pesos lang daw ang nakalagay sa QR code na nabawas sa balance ng e-wallet ng tindahan. Hindi raw nag-alala ang staff noong una. Sa kuhang yan, may kita na nagbigay pa siya ng sukli bago umalis ang 2 binatilyo. Makalipas ang ilang minuto, nagulat ang staff ng tindahan nang makaltasan na raw ang kanilang e-wallet ng mahigit 17,000 pesos. Mga 20 minutes siguro, mga nakaalis na siguro sila. Saka lang po namin nakita na wala na yung pera. Meron din po kaming ganyan, 30,000 din po nabawas. Pero yung pong mga yon nang hingi naman ng OTP. Ito po ngayon, hindi talaga nang hingi ng OTP. Kaya kampante po ako na hindi makukuha yung pera. Inireport nila sa barangay ang nangyari. Sa backtracking, nakita sa CCTV ang 2 menor de edad na parehong nakaangkas sa 2 motorsiklo na galing ng Magsaysay Boulevard at pumasok sa Valencia Street. Pagkahinto sa Valencia, lumapit sa isang motor ang binatilyong nakaputi. May kita pa sa CCTV na tila may itinuturo ang driver sa kanyang cellphone bago ito ibinigay sa binatilyon, agad namang naglakad papunta sa printing shop kasamang isa pang binatilyong nakaitim. Ayon sa barangay, yun daw ang cellphone na ginamit ng 2 para makapanloko. Sa tulong ng social media, natukoy ang pagkakakilanlan ng 2 menor de edad na magpinsan, parehong 14 years old at nag-aaral bilang grade 7 students. 5 days ago, bago nangyari ito, na-post din itong mga bata somewhere in Loreto. 14,000 din naman yung nakuhang. Nakausap namin yung parents, guardian ng mga bata. Ano kung sabi nila? Nung hinahanap ng mga bata, syempre hindi mo lumutang. Nangako naman daw ang tatay ng isa sa 2 binatilyo na ibabalik ang pera sa oras na mahanap ang cellphone na ginamit ng anak. Pero ang problema, nung tumawag ko ng polis, bigla na rin nawala yung tatay ng bata at hindi rin nagpakita. Yung kinabukasan, nag-follow up ako doon sa barangay, hindi na rin namin nakita yung tatay. Tingin ng barangay, posibleng may sindikato na kinabibilangan ng 2 driver ng motor at ginagamit nila ang mga menor de edad para magawa ang krimen. Nakipag-ugnayan na raw ang barangay sa pulisya para masagip ang mga binatilyo at maaresto ang 2 driver ng motorsiklo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumuha po tayo ng update sa ika-9 na araw ng Search, Rescue and Retrieval Operation sa gubuhong tambak ng basura sa Cebu City. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, inulan nga ang dapat sanay day 9 na paghahanap sa mga nawawala pa sa pagguho ng tambak ng basura dito sa Barangay Binaloy dito sa Cebu City noong January 8. Kaya pansamantalang sinuspinde yung search, rescue and retrieval operations sa Ground Zero mula alas 12 ng hating gabi kanina. Pero nakatanggap tayo ng impormasyon na meron pa ring ilang mga puwersa o mga units na nagtuloy pa rin ng kanilang paghahanap
with extreme caution. Kabilang na rito yung mga backhoe at ilan pang mga heavy equipment. Kaya ngayon lamang, Connie, ay nakatanggap tayo ng impormasyon na umakyat na sa 27 yung bilang na mga nare-recover. Ibig sabihin, meron pang natagpuan ngayon lamang na isa pang labi. At siyam pa ang hinahanap. Walang tigil nga ang buhos ng ulan sa magdamag hanggang sa mga sandaling ito. Kaya ang operasyon ng mga responder ipinatigil ng incident commander. Lubha raw kasing delikado kung ipagpapatuloy ang operasyon dahil posibleng magdulot umano ng karagdagang paggalaw o pagguho ng bundok ng basura. Bagamat wala pang naitatalang panibagong pagguho, patuloy umano ang pagmamonitor ng mga field engineers sa sitwasyon sa lugar. Sa ngayon, gaya nga na nabanggit natin, 27 na ang bangkay na nare-recover habang 9 katao pa ang patuloy na hinahanap. Sinabi ni SFO1 Fulbert Navarro, may sinusunod silang pattern batay sa daloy ng basura kung saan natatagpuan ang mga biktima. Ngunit aminado silang ito ay mga educated guests lamang. Bagamat inaaming pagod na mga rescuers sa ika-9 na araw ng operasyon, nananatili umanong mataas ang moral ng kanilang hanay. Humingi naman ng pasensya ang BFP sa mga pamilya sa mga pagkakataong naantala sila. Hindi raw sila pwedeng magpabara-bara, lalo't may SOP daw silang kailangan sundin at nais din daw nilang ma-preserve ang nayaahong katawan para maibigay pa rin ang respetong nauukol dito. Siniguro naman, Connie, ng mga responders na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mahanap pa ang 9 na natitirang nawawala sa guho habang patuloy din namang isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mga responder. Yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Maris Umali. Dobleng kalamidad ng pinaghahandaan sa ilang bahagi ng Albay, ang nag-aalborotong Bulkang Mayon at ang posibleng epekto ng Bagyong Ada. Hingi tayo ng update mula sa ginubatan sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Rafi, sa mga sandaling ito ay nakararanas na ng mahinang pag-ulan dito sa Ginubatan, Albay. Patuloy nga ang paghahanda ng LGU at ng mga residente kaugnay siyempre ng magiging epekto ng Bagyong Ada na maaring mag-trigger ng lahar flow. Ngayong umaga, Rafi, ang mga taga-barangay, ang mga MDRRMO members at ang mga volunteers ay nasa Barangay Tandarora at kanilang inilikas sa mga residente na ayaw matrap sa barangay sakaling wasakin ng laharang daan, papasok at palabas ng bahay. Hanggang kagabi nga ay nagpatuloy ang paglikas sa mga taga-Ginubatan bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Tumuloy ang mga taga-barangay Maninila sa Ginubatan East Central School. Marami ang hinatid doon ng rescue vehicles, may mga nagtungo rin sakay ng sariling motorsiklo. Maaga pa kahapon ang simula ng paglikas ng mga taga-barangay Maninila. Pamilya ang lumikas, ayaw doon nilang matrap sa loob ng barangay dahil may posibilidad ngang rumagas ang lahar kapag malakas ang ulan. Magkakatuwang ang mga bumbero, munisipyo, barangay at force multipliers sa paglikas sa mga residente. Napapagitnaan ng Maninila at Masarawag Gali ang barangay na kapag tumindi ang pag-ulan, maaring malubog at masira ang daanan. Sa barangay Masarawag naman, unang inilikas ang mga nakatira sa inaabot ng lahar na portion ng Ginubatan Mayon Road. At ayon nga kay Mayor Ann Onghoko ng Ginubatan, sa inisyal na bilang nasa 707 families ang lumikas. Hindi pa kasama dyan, Rapi, ang kalilikas pa lamang mula sa barangay Tandarora. Nakapailalim sa wind signal number 1 ang buong Albay kung saan nga patuloy pa rin sa pag-aalboroto ang Bulkang Mayon na nasa alert level 3. Ngayong umaga naglabas din ng lahar advisory ang PHIVOX kaugnay sa pagdating ng Bagyong Ada na inaasahan daw na magdadala ng heavy to intense rainfall. Ito raw maaring mag-trigger ng volcanic sediment flows o lahars at muddy stream flows sa drainage areas ng bulkan. Kaya naman patuloy na pinag-iingat ang mga residente at dahil naman sa umiiral na signal number 1, hindi na pinapayagan ng Philippine Coast Guard ang pagbiyahe sa anumang sea vessel. Bukod nga dito sa mga port sa Albay, apektado na rin ang malalaking port ng Matnog, Sorsogon na koneksyon ng Luzon sa Visayas region. Sa inisyal na talaya ng Coast Guard, nasa 1,877 passengers, nasa 901 rolling cargos at nasa 10 vessels ang apektado ng bagyo dito sa Bicol. Yan muna ang latest mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Malapit na raw matapos ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga questionableng flood control project ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Na matapos na yung trabaho nila,
we will see what they can do next. But they really are coming to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. Sabi rin ng Pangulo, hindi pa nakakapagdesisyon kung magtatalaga ng mga bagong miyembro na sa ICI. Matatandaan na nagbitiw sa komisyon sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo. Ang natitira na lamang ay ang chairman na si retired Justice Andres Reyes Jr. at special advisor na si Rodolfo Azurin Jr. Sakali pong naibigay na raw ng ICI ang lahat ng impormasyon ay mapupunta na sa DOJ at Ombudsman ang focus ng investigasyon. A year after their engagement, ikinasal na ang Ben and Ben vocalist na si Paolo Benjamin sa kanyang non-showbiz fiancé. White bow and tuxedo ang suot ni Paolo. Terno sa gown na ngayon, wifey ng si Rachel Arcilia. May mga pasilip sa kanilang wedding ceremony sa Batangas hanggang sa reception sa Tagaytay. Courtesy ng kanilang godfather na si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Kasama niyang dumalo si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na blooming sa kanilang ninong and ninang era. From one lovebirds to another, sinabi ni Dong sa mga inaanak na regalo at grace ni na Paolo at Rachel ang isa't isa. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.